Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, ang tatalakayin natin ngayon ay ang paglipat ng kurba. Okay, pero bago yon, paglipat ng kurba ng supply. Pero bago yon, kailangan mo natin talakayin. Ano muna ang ibig sabihin ulit ng supply para hindi natin malimutan. Okay. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na handa at nais pagbili sa iba't ibang level ng presyo sa isang takdang panahon. Okay, so alam natin na ang supply ay kabaliktaran ng demand. Kung sa demand, bumababa ang demand kapag tumataas ang presyo, sa supply, kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang supply. Okay? Kaya napag-usapan din natin dati ang tungkol sa demand function, ngayon naman ay supply function, supply schedule, at kung paano ito compute. Okay, so paano nga ba dito kasi ang pinag-uusapan lang ay presyo. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang level at nagkakaroon ng pagtaas at pagbaba ng supply. Pero meron pang ibang mga dapat tayong considera kung bakit tumataas o bumababa ang supply. Okay? So, meron tayong tinatawag na graphic ng pag-alarawan ng pagbabago ng individual sa supply. Ayan, makikita nyo na paggalaw sa isang kurba o movement along the curve. Ang pagtaas ng presyo ay nagbubunga ng pagtaas o pagdami ng supply. Ito ay makikita sa isang kurba. Makikita natin dyan, isang kurba lang, pataas siya ng pataas, pagkat habang tumataas ang presyo niya, ay tumataas din ang supply. Okay, ngunit alam naman natin na hindi lang presyo ang pinag-uusapan natin para tumaas at bumaba ang supply. Okay, meron pang ibang mga kinokonsidera tayo. Okay? So, makikita natin yan dito sa paglipat ng individual na supply curve. Ang pagbabago ng supply ay makikita sa pamamagitan ng paglipat ng kurba sa kanan o sa kaliwa na nagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng supply. Mamaya makikita natin ang detalyado. Pero sa ngayon, kailangan mo natin pag-usapan ano nga ba ang mga salik na nakaka-apekto sa pagtaas at pagbaba ng supply kahit nananatili ang presyo nito. Una ay ang paggamit ng teknolohiya. Ang mga makinarya ay nakakatulong upang mapadali ang produksyon kung kaya nakapagpapataas ito ng supply. Okay? Halimbawa, yung dating ginagamit lang natin ay yung karayom sa pagsusulsi. Diba? Mano-mano yung ginagawa natin. So, tatagal tayo sa paggawa ng isang damit. Samantala kung meron tayong mga electric sewing machine, napakabilis makapagtahi ng mga damit. So dahil dito, ang mga damit na pwedeng gawin ng 3 araw ay nagiging 1 o kalahating araw na lamang. Nagkakaroon tayong tinatawag na mass production. Ikalawa naman ay ang dami na nagtitinda. Siyempre, kapag nagiging click ang isang bagay, okay, nakagawa ka ng isang Graham bar. So nakita nila, wow, mabili ngayon. So gagaya rin siya, magtitinda rin siya ng Graham bar. Yung isa mong kapitbahay, ganun din yung gagawin niya. So dadami kayong nagtitinda ng Graham bar. Yan. So pag pare-pareho yung produkto ninyo at madami kayong nagtitinda, so dadami ang supply. Pangatlo naman ay ang subsidy. Siyempre, ito ay pinagkakaloob ng ating pamahalaan na tulong sa maliliit na negosyante at mga magsasaka para mapataas ang kanilang produksyon at syempre para tumaas ang supply. So, ang ating pamahalaan ay naglalaan ng pondo upang maitulong na pinansyal sa ating mga magsasaka at mga maliliit na negosyante para naman hindi sila malugi o hindi mawala at bagpos ito ay makatulong para tumaas ang kanilang produksyon. Siyempre, pag mas maraming produksyon, mas marami tayong supply. Pang-apat ay ang gasto sa produksyon. Okay? Minsan tumataas o bumababa depende sa gastos ng produksyon. Ang pagtaas ng presyo ng mga bagay na kailangan upang magawa ang isang produkto ay magdudulot ng pagbaba o pagtaas ng supply. Okay, bigyan natin ng halimbawa. Ikaw na dati na gumagawa ka ng isang yema, sabihin natin yema. Sa 500 pesos na yung kapital ay nakakagawa ka ng 100 pieces na yema.
Ngayon, tumaas ang presyo ng gatas, tumaas ang presyo ng pambalot, tumaas ang gaas. So, tumaas ngayon ang iyong cost of production. Dahil dito, yung dating ilang lata ng gatas na bibili mo sa halagang 500, makakagawa ka ng 100 pieces na candy, naging 4 na lang. So dahil dito, imbis na 100, naging 80 pieces na lang ang output mo. 'Di ba? So, bumaba ang iyong supply. Dahil tumaas ang mga kailangan mong ingredients para makagawa ka ng yema. Ngayon, kung bumaba naman ang presyo ng mga gatas at ikaw ay nakabili ng isa pang lahat ng gatas mula dun sa 500 na kapital mo, ibig sabihin naman ito ay tataas ang iyong supply. Siyempre, magkakaroon ka mas maraming output kasi mas marami ka nabili na ingredients. Okay? Next. Panahon o klima. Depende sa panahon ng mga produkto ay maaaring tumaas o bumaba ang supply. Tulad ng mangga, kapag May or summer, April, May, ito ay usok. Ibig sabihin, maraming ang mga puno ng mangga ay diyan pwedeng anihin. So, napakadami natin nakikitang mangga at ito ay nagpapadami ng supply kung ito ay usok. Halimbawa naman, yung mga um, ibang mga prutas natin na sa malamig lang natin siya nakikita. Okay? Na malamig siya lumalabas. So, doon naman siya magiging uso. Okay? Hindi katulad ng um, na mangga na pagka malamig, hindi na siya nagbubunga. Okay? Ang tuhat, isa din yan. Kapag ngayon, napakadami talagang tuhat, pati siniguelas. So, nakikita natin nagkakaroon ng supply na kuminsan sa iba talagang panahon, wala. Okay? Next. Kaanin naman ay ang presyo ng ibang produkto. Okay, so ang mga supplier talaga, ang mga nagbebenta o mga producer, ang iniisip talaga nila ay presyo. Kapag ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay nagpapadami ng supply. Kapag nakita nila na itong produkto na to, wow, kahit mataas na yung presyo, marami pa rin bumibili. So, pagsusupply sila, magpapadami sila ng supply kasi doon sila kikita. Doon sila magkakaroon ng profit, doon sila magkakaroon ng tinatawag nating income. Okay. Ang ikapito naman ay tinatawag nating ekspektasyon. Dahil sa inaasahan na pagtaas ng presyo sa darating na araw, bunga ng mga pangyayari sa kapaligiran, tulad ng kaguluhan pampolitika, digmaan sa mga bansa, at pagkakaroon ng kalamidad, ang mga producer ay magpapawas ng supply. Bakit? Yung mga produkto ay nagiging dahilan ng pagpapa ng supply. Isinasagawa ng mga producer ang hoarding, ito ay pagtatago ng produkto upang hintayin ang pagtaas ng presyo. So, syempre, bababaan nila yung supply kasi nagkakaroon ng mga kaguluhan. Ngayon, dahil doon, magkukulang yung supply, patataas nila ng presyo. Sa kanila ngayon ilalabas yan. Okay? Kasi syempre, pag mataas na ang presyo, ay sasagana na ulit ang supply ng produkto kasi mas mataas na at mas kikita sila doon. Okay? So, tingnan nga natin kung ito ay tataas o bababa. Inaplano na singilin ng buwis ang mga tindera at pagsasaka. Tataas o bababa ang supply? Siyempre, bababa. Diba? Kasi dadami yung kanilang mga kailangang gastusin. Okay? Next. Mainangkat na modernong makinarya para sa mga magsasaka. Tataas o bababa? Siyempre, ito ay tataas. Yan. So, 3. Mahaba ang panahon ng tag-ulan ngayong bunga ng climate change. Bababa. Yan. Expectation. Mataas ang presyo ng sampalok na ginamit sa pagluluto ng sinigang. Kaya ito ay, bababa. At 5, uso ang prutas na pakwan kapag tag-init. So, anong palagay nyo ito ay tataas? Okay, so ngayon alam niyo na yung pagtaas at pagbaba ng supply. Paano natin yan gagawin sa paglipat ng kurba? Okay? So, tingnan natin. Paano gagawin ang kurba?
Kapag ang supply ay pataas, ang kurba ay lilipat mula sa kaliwa papuntang kanan. Yan. So, nakikita nyo sa ating mula S1 to S2, nakita nyo dito sa ating supply curve na papuntang kanan ang paggalaw ng kurba sapagkat ito ay tumaas. Pag tumaas ang supply, papunta sa kanan mula sa kaliwa. Okay. At syempre, kapag naman ang supply ay pababa, yan, ang kurba ay lilipat mula sa kanan papuntang kaliwa. Okay. So, naintindihan ba natin? Yan. So, mula kanan papuntang kaliwa naman kung pababa ang supply. Okay. So, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana marami kayong natutunan dito sa aming sa aking munting pagtuturo. Okay, subukan nga natin. Ibinalita ng weather forecaster na may darating na super typhoon sa bansa. Ano mangyayari sa ating supply? Siyempre, pababa. Yan. Okay. At kung meron namang bumili ng bagong makinarya ang paggawaan nila Ben, ito ay kurba pa kanan. Yan. Kasi tataas ang kanilang supply. Again, maraming salamat at sana kayo ay natuto sa ating munting pag-aaral.